Hello, Sagittarius! Salamat sa pagbisita at ito po ang ating New Year reading para kay Sagittarius. Gagawin natin ang Tori spread mula sa Yokai Taro. Napakaganda, nakas makagibli. Kung gusto nyo ng deck na ito, tingnan nyo lang sa description box. Binili ko to sa Amazon, so mas mura kasi doon, tas bago pa. So, go na. Para sa mga tarot readers yun. Siyempre, ito po ay para kay Sagittarius New Year 2025. Ano ang kinakailangan malaman ni Sagittarius is 2025? Gagawin natin ang Tori spread. 6 na cards lamang po. Ang first 2 cards, ito ang underlying values or foundation mo. Kaperahan din kay Sagittarius. Underlying values, wedding, maubos ang pera mo dahil sa kasal. Ano ang bitbit mo sa 2025? Yung next, dito na 2 cards, yun naman ano ang kinakailangan mong i-let go. At ang huling 2 cards, yun ang outcome or epiphany. Ano ang mangyayari? Ano ang mga bagay na importante sa'yo? Mag-reflect ka, Sagittarius. Ano yung mga bagay na importante sa'yo? Pina-realize ba sa'yo ng 2024 na hindi importante ang material wealth? Itong Ten of Coins. Ito ay si Baki Ichonose. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Baki, ano siya, shapeshifter. Para siyang diwata or tagapangalaga. Ang yokai kasi ito ay mga spirits, Japanese spirits, Japanese mythology. Siya ay ang ginkgo tree spirit. So yung ano niya, yung gong niya, i-ring niya to draw attention to the ginkgo tree. Kasi ang ginkgo tree ay parang more than 200 years na siya. It speaks of heritage, tradition, at foundation, strong foundation. So gusto niya na pangalagaan. Para siyang protector of tradition of the ginkgo tree, which symbolizes yung tradition. So, ano yung mga bagay na mahalaga sa'yo? Ano yung kung hindi tradisyon? Ano yung mga bagay na solid na hindi kailangang mawala sa buhay mo? Ano yung kinakailangan mong lingunin? Saan ka nanggaling? Ano ka? Sino ka as a person? Ang pera ba ang makakapag-define ng kung sino ka as a person? Maaaring yun ang um, gusto ng card na ito na iparealize sa ating Sagittarius this 2025 as the 2025 comes. Maaaring nawalan tayo na career talaga, nawalan ng trabaho, nawalan ng pera, nawalan ng resources, at hindi natin na-achieve yung goal natin of financial, ipon. Pero, does it really matter? This card is telling you na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na importante sa buhay mo, sino ka, at heritage at tradition. At ito ay Four of Wands. May parade ng mga um, spirits. Fox to celebration. Ewan ko kung kilala niyo si Akira Kurosawa. Yung Dreams niya na pelikula, yung third yata yun, yung may Parade of the Spirits, yung may parada, tas gumagawa sila ng ingay. Ito yun, parada. It signifies celebration. Merong kinakasal na tikbalang ganun. May kinakasal. Merong darating na parang omen siya of something big, of a celebration this 2025 para sa'yo. So kung halimbawa nag-resonate sa inyo na nawalan kayo ng trabaho, may isang bagay na hindi kayo na-achieve this 2024, 2025 will bring you some celebration. Pwede din na yung iba sa inyo, yun nga yung sabi ko kanina, na medyo naubusan ng budget dahil nagpaplano for kasal, at mangyayari definitely ang kasal na ito. This is happiness.
This is joy. Yan ang baon mo. Yan ang bitbit mo sa 2025 Sagittarius. At isa itong magandang pangitain. Maaaring may trade-off yun niya. Yun nga, nawala ng budget. Pero isang magandang pangitain ang pagkakaroon ng celebration, celebratory vibe, pagsasalo-salo, pagtitipon-tipon, maaaring mahalagang reunion, maaaring may OFW kang family member, tas finally uuwi na siya. So, yan ang bitbit mo sa 2025. Maaaring mapapag-isip ka kung ano ba talaga yung gusto mo o maaaring ina-encourage ka na bitbitin mo sa 2025 na pag-isipan mo yung roots, yung pinanggalingan mo, yung tradition, yung legacy that is passed down and to celebrate that. Yun ang parang gawin mong overarching theme sa 2025, yung roots mo. Pwede din na yung iba sa inyo matagal nang gustong umuwi ng probinsya, ganyan. At alamin kung ano yung ano ba, family tree o alamin, kilalanin yung mga kamag-anak, kilalanin yung mga tao na matagal na, maaring ikaw yung OFW tapos matagal mo nang gustong kilalanin yung past mo, kilalanin yung sarili mo. So, gawin mo, baunin mo yung desire na yon na sa 2025. Maaaring merong nawala sa'yo sa 2024, pero 2025 is a good year to celebrate. Reunion of some sort, pagkilala sa nakaraan mo, pag-aayos ng lupa sa probinsya, maaaring yun nga, nawalan kayo ng trabaho, pero yun pala, redirect kayo para tignan yung mga assets na meron kayo, tignan kung ano yung mga hindi nyo nagawa dati, yung mga pinagpapaliban yung gawin, yan nga, halimbawa pag-aayos ng lupa, pag-aayos ng mga government contributions, o kaya pag-aaral, lang isang bagay na matagal mo nang gustong matutunan. Itong taon na tong 2025, wala man tayo, hindi man ang focus ng 2025 para sa'yo ay sa career growth, maaaring sa social service, doon ka dinidiretso. So with that said, the will card, ano ang kinakailangan mong i-let go? Ano ang kinakailangan mong tanggalin sa iyong buhay? Ito ay ang Kodama, three spirits. Sila ang nagbabantay sa mga diwata ng kagubatan, nagbabantay sa mga puno para hindi sirain. So, ang mensahe nito, ang wheel card ay divine timing is at work. So, yung mga bagay na hindi naman sira, hindi mo kinakailangan ayusin, yung mga bagay na hindi naman rotted, hindi mo kinakailangan galawin. So, hayaan mo lang, let the ebb and flow of life happen. So, kung halimbawa may masama ang loob mo sa kawalan ng pera, kung nakarelate ka doon, kawalan ng trabaho, nire-redirect ka sa isang bagay na huwag kang makialam. Huwag kang makialam, i-accept mo lang as they come. So, may wheel of life, wheel of fortune kasi yan eh. Gulong ng palad. Gulong ng palad is at work, destiny is at work. Hayaan mong mangyari ang mga bagay na kinakailangan mangyari. Huwag mong i-manipulate ang mga sitwasyon. Kinakailangan mong i-let go pwede din na mensahe yan na kinakailangan mong i-let go yung kawalan ng action. Halimbawa, inaasa mo lang sa destiny yung mangyayari sa'yo this 2025. Bahala na si Batman, yung gano'n. Maaaring invitation ito na mag-take ka ng action. You are the master of your own fate. Pero wag naman to a point na i-manipulate mo na yung mga bagay-bagay para mangyari ang yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Strike that, hanapin mo yung middle ground ng pagpapasa Diyos at sa paggawa ng aksyon. 'Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hanggang saan ka lang kumilos ka, pero alamin mo yung limitasyon mo. Kung may mga bagay na hindi mo na makontrol, yun ang iyong ipa sa Diyos. Yun yung balanse nun. So, let go mo yung mga bagay na wala kang control at iwasan ang pagkontrol sa mga sitwasyon na alam mo naman na wala kang control. Okay, relax ka lang daw. Alam mo,
Maaring yung iba sa inyo ay nawawala na ng pasensya. Kaya, um, alam mo yun, you run the risk of doing something ridiculous para lang maisakatuparan yung gusto mo mangyari. So, halimbawa, meron kang gustong-gustong trabaho na makuha, no? Alam mo yun, kukuhanap ka na ng backer para magawa mo yun. Yun ang wag mong gagawin. Kung hindi binigay sa'yo yung trabaho, wag ka nang mag-exert ng extra effort para makuha yun kasi ibig sabihin hindi siya para sa'yo. Merong mga bagay na hindi talaga para sa atin at manalig ka na darating ang pagkakataon na paparada ang mga may parada at celebration na darating sa buhay mo. I-let go mo ang no action. Hindi ka gagawa ng, hindi ka kikilos, katamaran, pwedeng ganon. At alam mo yun, halimbawa nag-invest ka sa stocks, ah, alam mo yung energy na parang, shit, parang hindi naman gumagalaw, wala namang movement, hindi ko naman na-earn. Halimbawa, nag-invest ka din sa VUL, variable, ano yun? Variable life insurance ba yun? Alam mo yun, kaka-member mo pa lang, tapos nag expect ka na ng movement, so ipo-pull out mo na, wag ganon. Pag investment, investment nga eh, hintayin mo munang magbunga siya. Hintayin mo muna na ito, God of the rice paddies, determination and pacing. Doing nothing may be productive. So, yun ang mensahe niya na, pero dahil nasa spread siya ng you need to let go, you need to let go yung control, you need to let go of that katamaran in not doing anything, you need to let go of that impatience. So yung sinabi ko nga kanina, strike that perfect balance between taking action pero wag i-manipulate ang sitwasyon. Meron mga bagay na kailangan nating tanggapin at ipasa Diyos na lamang. Ito gusto ko yung character nito. Queen of Swords. Si Kaze no Kami. Ano yung epiphany? No action will do nothing to you. Ito ay epitome ng swiftness at directness. Merong mga bagay na pag sinabi mo ng diretsahan, na-offend tayo. Lalo yung mga Pilipino, na-offend. Pero, halimbawa, meron siguro mga tao sa paligid natin na nagsabi sa atin ng truth. Minsan masakit yun eh. Madalas masakit ang truth. Pag may sinabi sa'yo na truthful, wag kang mahihiya na pag-isipan yung truth na yon. Bakit ka nasaktan? Bakit ka na-offend? Maaaring yung truth na yon ay may dala na kailangan mong aksyonan. Pwede din na ikaw to, ano to cold-hearted bitch, si Kaze no Kami. Queen of Swords is a cold-hearted bitch. May sinasabi siyang mga bagay na parang sampal sa mukha, pero totoo siya. So, kung ikaw to, maaaring ay niimbitahan ka ni universe na maging careful. Kung hindi nakakatulong ang iyong sasabihin, huwag mo nang sabihin. Pero kung katotohanan nito at makatutulong, constructive criticism dun sa tao, go ahead and say it. Minsan nakakatulong din tanungin yung intention eh. Bakit mo sinasabi? Anong gusto mo mangyari? Gusto mo ba magyabang lang? O gusto mo makatulong dun sa tao? Intention is everything. Bawa may gusto kang sabihin dun sa tao. Gusto mo sabihin na ang taba niya. Ano intention mo? Bakit mo kailangan sabihin yun? Intention mo ba na pahiyain siya? O intention mo na iparamdam sa kanya na kinakailangan niyang alagaan yung health niya? Doesn't matter, merong ibang mga sinasabi talaga na positibo or negatibo, depende na yun sa tao. So, ito si Kaze no Kami, yung gust of winds na dala niya, ayan, it can be positive and fresh, pero pwede ding negative at nakakairita. So, depende talaga sa intensyon. Pero, isa pang enerhiya na dala nito, epiphany to nasa epiphany spread tayo or outcome, which is very much aligned sa mga sinasabi ko kanina. Pagtatamad-tamad ka,
or na-offend ka sa mga bagay na nakatutulong sa'yo, di-dismiss mo yung mga sinasabi ng ibang tao na nakatutulong sa'yo, hindi ka gagawa ng action at all, ay good luck sa 2025 mo. Good luck, Sagittarius, sa 2025. So, wag kang babagal-bagal. Yun ang mensahe niya. It pays to be patient, pero nasa letting go to na spread. Ito kasi ang mensahe niya ni patience at pag-aantay, doing nothing. Pero kailangan mong i-let go yung not taking action. So, you need to take action, you need to take swift and direct action. If you need to put yourself out there, go ahead. The wheel will turn in your favor. Maganda ang magiging labas ng parang swerte ay darating sa'yo. Only if you take action. So, yun yung epiphany. Yung epiphany, siguro towards the end of the year, oh shit, sana pala hindi ako nagbagal-bagal. Sana pala hindi ako naghintay ng grasya. Sana pala ako ang gumawa ng grasya. Oh, ito. Five of Coins. Oh, abandonment. Oh my God. The path or your journey will not be easy, Sag. This 2025, maaaring financial difficulty ito, poverty mindset, masustuck sa poverty mindset. Pero tingin ko, mangyayari yun if you don't take action. Mangyayari yun kung may nagsuggest sa'yo, halimbawa na gawin mo to, tapos na-offend ka, tapos ayaw mo na lang kumilos. Na-stuck ka na lang dun sa thought of, hindi naman ako good enough, matagal naman to, walang return on investment to, parang sayang lang effort ko. Huwag kang magpapatalo sa mga insecurities na yon, sa feelings of lack, doubting yourself, kasi malaki ang chance na talagang walang mangyayari kung ganun. The will is in your favor, swerte ay parating, pero malaki ang chance na ma-block yung swerte na yon kung ikaw mismo ay pag maghaharing uri ang doubt sa sarili at insecurity sa katawan. So, may celebration definitely. Pwede din na na I don't know, all your cards, yung energy na napipick up ko sa cards mo, calls for humility. Calls for working hard, may struggles, and meron din celebration. Pwede nga January itong celebration na to. Tapos, may chance na mawala lahat, maubos ang iyong resources para lang mairaos itong celebration na ito. So, pwede nga wedding talaga siya. So, ingat ka na magwaldas. Ingat ka na ibigay ang lahat para lang, ewan ko magpakitang gilas ng afford mo tong mga bagay na to. To bring yourself out there na parang, oy, kaya ko to, na may konting yabang. Ingat tayo sa mga enerhiya ng pagyayabang at pagmamalaki. Kasi maaaring ito ang magdala sa atin na natalikuran tayo ng mga tao or mauubos ang ating resources. So, pasensya na po sa ingay. Happy New Year pala. At salamat, iwan ko na yun doon. Salamat sa Tars. At sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. Bye!